Kabanata 976. Ang ipinakita niya ay ang mismong hindi kumpletong ron na hugis gasuklay. Kahit hindi niya talaga makontrol ang hindi kumpletong ron na ito at hindi niya alam ang mga partikular na gamit nito, habang isinasagawa ang ron, 4 na sinaunang ron ang agad na lumabas, at walang hanggang kaluwalhatian ang nagkalat na parang sinag ng kaluwalhatian. Hindi. Ang lakas ng loob mo. Napapaligiran ng liwanag na ito, ang mga kilos ng Nine Netherbird ay mahigpit na pinigilan, na parang nakakulong. Ang katawan nito ay tuluyang wala sa kontrol. Bata. Tumigil ka. Kung titigil ka, mabibigyan kita ng malalaking benepisyo. Nang makita ang malamig at mapagpasyang tindig ni Zephyr, sa wakas ay muling lumabas ang boses ng Nine Netherbird. Anong benepisyo? Bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr. Bagamat gusto niyang pinuhin ang Nine Netherbird, isa lamang itong masamang ideya. Kung talagang papatayin niya ito, hindi ito gaanong makikinabang sa kanya. Maaari akong magkaroon ng lahat ng uri ng alaala. Ang lugar na ito ay nilikha ng isang walang hanggang matandang magnanakaw. Nang likhain niya ito, personal ko itong nakita. Kaya naman, naiintindihan ko ang lahat ng bagay dito. Kung makikipagtulungan ka sa akin, tiyak na bibigyan kita ng malalaking benepisyo. Bahagyang gumalaw ang puso ni Zephyr. Maganda ang dating ng mga salitang ito, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na manahimik. Nasa katawan niya ang lalaking ito. Paano kung maglakas loob kang magdaye? Kalokohan. Paano ako makakapaglaro ng kahit anong trick ngayon? Seliado na ang kaluluwa ko. Ngayong mahina na ang soul power ko, paano ako makakapaglaro ng kahit anong trick? Isa pa, ang hindi kumpletong rune mo ay halatang kayang pigilan ako. Sus Mariosep, anong klaseng rune ito? Nang makita ang malabwan na rune, hindi napigilan ng Nine Netherbird ang pagniwi at umungol sa mahinang boses. Sa oras na ito, dahan-daang lumabas ang walang pakialam na boses ni Zephyr. Deal. Habang nakatingin sa Nine Netherbird, na ang mukha ay puno ng pag-aatubili at ang mga matang puno ng malamig na aura, natural na malinaw kay Zephyr ang tungkol dito. Kahit na may kooperatibong relasyon ang lalaking ito sa kanya, sa katunayan, kinamumuhian pa rin siya nito. Gayunpaman, dahil sa sitwasyon, napilitan itong yumuko. Mayroon na akong soul body ngayon, at umiiral ito sa paraan ng spirit energy. Kaya, sa oras na ito, kailangan kong sumipsip ng isang tiyak na dami ng spirit energy araw-araw. Dahil magkasosyo tayo, kailangan mong maging responsable sa pagbibigay sa akin ng isang tiyak na dami ng spirit energy araw-araw. Habang nakatingin kay Zephyr, eleganteng itinaas ng Nine Netherbird ang ulo nito at sinabing, "Ano?" Nang tingnan ang Nine Netherbird, bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr. Hindi ito ang inaasahan niya. Wala kayang nangyaring nambag ko. Habang nakatingin kay Zephyr, malamig na sumangot ang Nine Netherbird. Gayunpaman, may bahid ng schadenfreude sa tono nito. Malinaw na tuwang-tuwa itong makita ang walang magawang si Zephyr, na maituturing na isang uri ng kasiyahan. Sige, hanggat kaya ko, hindi ako makakatanggi. Pero, mas mabuting huwag kang mandaya. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling pigilan ka. At saka, dahil nagtulungan na tayo, ipakita mo ang iyong sinseridad. Kung gayon dapat mo munang gamitin ang bahagi ng iyong enerhiyang espiritu at hayaan akong mamuhay sa katawan ng isang tao. Nakakainis talaga. Malamig na sabi ng Nine Netherbird. Kabanata 977. Okay. Sa harap ng kahilingan ng Nine Netherbird, hindi tumanggi si Zephyr at agad na nagturok ng isang bahagi ng enerhiya ng espiritu dito. Hindi naman lumayo ang Nine Netherbird. Matapos masipsip ang halos 10% ng enerhiya ng espiritu, biglang nagliwanag ng husto ang katawan nito. Nagliliyab ng matindi ang mga itim na apoy. Bang! Sa mahabang iyak. Nang sumunod na sandali, sa balikat ni Zephyr, lumitaw ang poster ng Nine Netherbird na kasing laki ng palad. Sa wakas ay nakatakas na ako mula sa selyong iyon. Ang boses ng Nine Netherbird ay may bahid ng bahagyang puot habang nakatingin ito sa tuktok ng bundok. Isang pares ng nagliliyab na pulang mga mata ang dahan-daang kumikislap na may napakalamig na liwanag. Matandang gunggong,
Kapag nakabawi na ako sa totoong katawan ko balang araw at bumalik na ang lakas ko, hindi na kita bibitawan. Umalangaw-ngaw ang boses na ito, na may kasamang puot na hindi maitago. Ang matandang magnanakaw na walang kamatayan. Nang marinig ang pangalang ito, hindi maiwasan ni Zephyr na maging mausisa, dahil ang apat na salitang ito ay sinabi na ng Nine Netherbird ng higit sa isang beses, at sa tuwing babanggitin ang mga ito, mayroong hindi maitagong puot sa bibig nito. Mula sa impormasyon ng kabilang panig, alam ni Zephyr na ang tinatawag na matandang magnanakaw ay dapat na isang eksperto na lumikha ng lihim na lupaing ito. Nagtataka siya kung bakit matagal na naselyuhan ang Nine Netherbird sa lugar na ito. Kahit ano paman, kung taos-puso kang makikipagtulungan sa akin, at ang tinatawag na matandang magnanakaw na walang kamatayan, ay talagang isang gago, wala akong pakialam na tulungan ka. Ikaw lang. Malinaw na may bahid ng pagdududa sa mga mata ng Nine Netherbird. Gayunpaman, nang magsasalita na sana ito, isang kakaibang pagbabago ang biglang nagmula sa storage ring ni Zephyr. Meow. Tapos lumabas yung boses. Tila may naamoy si Meatbun at biglang nagmamadaling lumabas ng storage ring. Bang! Nang makita nito si Meatbun, tila nakakita ang Nine Netherbird ng isang kakilakilabot na bagay. Bigla itong sumigaw, at ang buong katawan nito ay biglang nasa matinding alerto. Ang apoy sa katawan nito ay nag-alab, na parang sisibog anumang oras. Ang mga pulang demonyong mata nito ay mas lalong nasa sabik. Hindi. Dapat itong kabahan at sumigaw ng malakas. Ano ito? Ano? Tila natigilan si Meatbun sa mga kilos ng Nine Netherbird, ngunit di nagtagal ay iniunat nito ang mga kuko ng pusa at kumaway sa Nine Netherbird. Meow. Malinaw na isa itong pagbati. Pero, sa kabila ng palakaibigang ipinakita ni Meatbun, hindi ito pinaniwalaan ng Nine Netherbird. Nakabantay ang katawan nito, na parang may kinatatakutan. Nang makita ang walang kapintasang mukha ni Meatbun, biglang na-curious si Zephyr. Hinawakan niya si Meatbun gamit ang kanyang mga daliri at sinabing, "Natatakot ka ba? Diyan." Ang Nine Netherbird ay isang walang kapantay na mabangis na halimaw na ipinanganak sa Nine Serenities Fire. Sinasabing ang ganitong uri ng mabangis na lalaki ay hindi man lang natatakot sa isang banal na halimaw, ngunit ngayon ay nagpakita ito ng takot sa harap ng isang pusa. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Ako. Natatakot ako. Paano ako matatakot sa pusa? Pero itong lalaking ito. Habang nakatingin kay Meatbun, muling tiningnan ito ng malalim ng Nine Netherbird at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Kabanata 998. Meow. Sumakay si Meatbun sa balikat ni Zephyr, ang maliit nitong buntot ay patuloy na kumakaway, at isang pares ng mga matang parang pusa ang kumislap sa tuwa, na para bang gustong-gusto nito ang bagong kaibigang ito. Sa kasamaang palad, hindi ito binili ng Nine Netherbird. Sa ganitong paraan, opisyal na nagkita ang dalawa, at muling binago ni Zephyr ang usapan. Ngayon, lumabas ka na, at ang enerhiya ng aking espiritu ay nasipsip mo na rin. Hindi ba dapat mong ipakita ang benepisyo? Ang pares ng pulang demonyong mata ng Nine Netherbird ay nakatitig kay Zephyr at sinabi sa mahinang boses. Bagamat hindi ko alam kung ano ang taong ito, tiyak na hindi ito simple. Kaya mo talagang supulan ang bagay na ito. Medyo may tiwala ako sa sinabi mo. Marahil ay matutulungan mo ako kapag nagkaroon ako ng pagkakataong harapin ang matandang walang kamatayang magnanakaw na iyon sa hinaharap. Mayroong 9 na antas ng espasyo sa Immortal Secret Land na ito. Magkakaiba ang bawat antas ng espasyo. Magkakaiba rin ang panganib ng bawat antas. Ang isang antas ang pinakamahina at ang ika-9 na antas ang pinaka-nakakatakot. Nalaman na ni Zephyr ang impormasyong ito, at mula sa puntong ito, totoo rin ang impormasyong sinabi ng Nine Netherbird. Ang matandang bastard na ito ay isang walang awa at walang kahihiyan na tao. Bukod pa riyan, malawak ang kanyang pag-iisip. Hindi lang iyon, isa rin siyang mapagtanggol na tao. Nang dumating sa puntong ito, malinaw na nakita ni Zephyr na mas kitang-kita ang mabangis na liwanag sa mga mata ng Nine Netherbird. Nang una niyang itatag ang lihim na lupain ng immortalidad, gusto niyang mag-iwan ng pamana para sa kanyang mga inapo. Ang kanyang mga inapo,
na umaasa sa kanilang koneksyon sa dugo, ay nakahanap ng walang katapusang kayamanan, at lalo na't nakuha ang kanyang pamana. Gusto niya itong iwan para sa kanyang mga inapo. Kung ganoon, hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Halika, dadalhin kita sa kung saan. Habang nakatingin kay Zephyr, ang mga mata ng Nine Netherbird ay kumislap sa tuwa habang sinisigawan nito si Zephyr. Kahit hindi niya alam kung ano ang iniisip ng lalaking ito, malinaw na nakita ni Zephyr ang hindi maitagong pananabik sa mga mata nito. Patuloy niyang sinundan ang Nine Netherbird sa espasyong ito. Matapos maglakbay ng halos 50 kilometro. Isang malaking tapyas na bato ang dahan-daang lumitaw sa harap ni Zephyr. Ang tapyas na bato ay 100 metro ang taas, at ang buong katawan nito ay simple at walang palamuti. Nakatayo sa harap nito, isang nakatagong pagbabago ang patuloy na kumakalat mula rito. Tila walang kakaiba sa tapyas na bato, maliban sa mga bakas nito. Ang mga markang ito ay parang mga marka ng espada, parang mga marka ng espada. Hindi mabilang na marka ang lumitaw sa mga ito, na para bang inukit ang mga ito ng may dahilan. Ito ay isang pambihirang kayamanan na iniwan ng matandang walang hanggang magnanakaw para sa kanyang lahi. Mayroong kakaibang kasanayang nakatago rito, ngunit tanging ang dugo ng kanyang mga inapo lamang ang maaaring magamit. Habang nakatingin sa tapyas na bato, dahan-daang lumabas ang boses ng Nine Netherbird. Kung ganoon, bakit mo ako dinala rito? Habang nakatingin sa tapyas na bato, nawalan ng masabi si Zephyr. Bagamat palagi akong natatakpan, ang lihim na lupain ng immortalidad na ito ay bubuksan kada 10 taon, kaya magagamit ko ang pagkakataong ito upang buksan ang lihim na lupain ng immortalidad upang lumunin ang mga kaluluwa ng mga martial artist. Kaya naman, kaunti lang ang alam ko tungkol sa labas ng mundo. Bagamat makapangyarihan ang matandang magnanakaw na ito, wala siyang gaanong inapo. Kaya naman, napakahirap hanapin ang dugo ng kanyang mga inapo. Sa kasamaang palad, mayroon akong dugo ng kanyang mga inapo. Kabanata 999. Sa puntong ito, halatang nagyayabang ang boses ng Nine Netherbird. Malinaw na isang kahangahangang bagay ang paggawa nito ng gulo para sa matandang magnanakaw na ito. Swoosh! Nang walang nakikitang anumang paggalaw mula sa Nine Netherbird, isang pulang bagay na kasing laki ng palad ang biglang lumitaw sa hangin. Ito ay isang bunten ng dugo. Kahit isa lamang itong bunten ng dugo na walang nagmamay-ari, nagbibigay pa rin ito ng isang malakas na aura sa hangin. Gamit ang tipak ng dugong ito, makakapasok ka na. Kapag nagawa mo na, ituturing kang inapo niya, at makakatanggap ka ng kakaibang pamana ng kasanayan. Sige. Swoosh! Habang biglang tumama ang bola ng dugo sa tapyas na bato sa harap niya. Bigla, isang napakalaking puwersa ang lumamon sa figure ni Zephyr. Biglang nagbago ang mukha ni Zephyr, at ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang tumakbo ng mabilis. Gayunpaman, natuklasan niya na ang kapangyarihang lumalamon ay hindi siya nasaktan. Hindi lang iyon, kundi pati na rin ang isang mahinang pagbabago bago na patuloy na sumasabay sa kanyang katawan. Boom! Gumalaw ang kawalan. Bigla, nagkaroon ng malaking pagbabago sa harap ni Zephyr. Ang langit ay puno ng kinang, mga bituin, at walang katapusang misteryo. Ito ay isang mundong puno ng mga bituin. Sa tabi ni Zephyr, kumislap ang walang katapusang 4 na sinaunang simbolo. Ang 4 na sinaunang simbolo na ito ay tila naglalaman ng walang katapusang great ways, na walang katapusang dumadaloy sa pagitan ng mga bituing ito, na bumubuo ng isang mahiwagang bakas. Boom! Habang nagulat pa rin si Zephyr, biglang nagbago ng malaki ang paligid. Biglang umikot ang orihinal na mabituing kalangitan, at pagkatapos ay ang lakas ng dugo sa buong kalangitan ay baliw na naghalo-halo. Para bang sa isang kisap mata, ang kanyang kapaligiran ay umunlad mula sa walang hanggang Saint Realm patungo sa impyerno. Ang malapurgitoryong enerhiya ng dugo ay nagkaugnay sa buong kalangitan, at ang napakayamang blood chi ay umunlad at naging hindi mabilang na mga cade ng kulay dugo. Ang malalaking kadena ay magkakaugnay na may isang uri ng uhaw sa dugo at nakakabaliw na aura. Anong kakaibang kasanayan ang itatago rito? Nang makita ang uhaw sa dugong aura sa paligid, bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr. Swoosh!
Habang nag-iisip at nagmamasid pa rin si Zephyr, biglang nanginig ng malakas ang nakapalibot na spiritual blood. Umuungol. Isang galit na ungol, na may kasamang walang hanggang puot at hanggaring pumatay, ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang kakilakilabot na uhaw sa dugong aura ay pumuno sa bawat pulgada ng espasyo, halos kasuklam-suklam. Kasabay ng dagandong, muling nagbago ang lahat sa paligid. Nagsimulang uminit ang walang katapusang lakas ng dugo, at isang mabangis na figure ang lumitaw. Isa itong kasuklam-suklam na pulang dugong dragon. Mabangis ang ulo ng dragon at uhaw sa dugo ang mga mata nito. Sa unang tingin, makakaramdam ka ng isang nagbabantang aura sa harap niya, na para bang ang buong espasyo ay naging isang madugong impyerno. Ang kalaban ay daan-daang metro ang haba at nakatayo ng may pagmamalaki. Ikinumpas nito ang mga kuko ng dragon na parang kayang hatiin ang langit. Nang sandaling iyon ay nagulat pa rin si Zephyr. Bigla na lang, muling umungal ang pulang dugong masamang dragon at sinugod siya ng malakas. Ay hindi. Napakalakas ng enerhiya ng dugo at napakalakas na pagbabago-bago ng uhaw sa dugo, kahit hindi iniisip, mararamdaman ng isa kung gaano kamangha-mangha at nakakatakot ang kapangyarihang nakatago sa pulang dugong masamang dragon na ito. Gayunpaman, bago pa man makapag-react si Zephyr, ang kasuklam-suklam na ulo ng dragon ay sumulpat na sa kanyang harapan. Naramdaman na lang ni Zephyr na gumagapang papasok sa kanyang katawan ang nakapangangilabot na pulang dugong masamang dragon. Kabanata 1000. Pumasok ang walang katapusang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan. Sandaling hindi napigilan ni Zephyr ang pagsigaw ng isang nakakapangilabot na ungol. Bagamat dalisay ang espiritual na dugo, mayroon itong kakaibang nakakabaliw na aura. Kapag nakapasok na ito sa katawan, malinaw na mararamdaman ng isip ng isang tao ang agresibo at masamang aura. Umuungol. Sa isip ni Zephyr, tila may isang mabangis at masamang dragon na umuungal sa kanya, at isang kuko ng dragon ang nakaabot na sa kanya. Sus Mariosep! Anong nangyayari? Hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ni Zephyr ang nangyari. Boom! Gayunpaman, wala na siyang oras para isipin pa ito ngayon. Ang walang katapusang enerhiya ng dugo ay direktang tumama sa buong katawan niya, at maging ang isip ni Zephyr ay nakaramdam ng matinding kasamaan at nakakabaliw na epekto. Tila kontrolado ang kanyang kaluluwa sa isang iglap, at ang walang katapusang pagpatay na uhaw sa dugo ay dahan-daang lumitaw sa kanyang puso. Gamit ang dugo para lamunin ang dugo, gamit ang kaluluwa para maging Diablo. Ito ang Great Blood Cleave ng Immortal Emperor. Sa oras na ito, isang mapang-ipang boses ang dahan-daang tumunog sa puso ni Zephyr. Emperador na walang hanggan. Gayunpaman, nang marinig ang pangalang ito, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr. Tiyak na pamilyar sa kanya ang pangalang ito. Siya ay ipinanganak sa huling henerasyon ng panahong prehistoriko at naging tanyag noong panahong dinastiya. Siya ay tinawag na immortalidad. May mga bali-balitang ang taong ito ay nagtataglay ng walang kapantay na ancient draconic bloodline na tinatawag na Undying Bloodline. Ang bloodline na ito ay walang kapantay na nakakagulat, sapat na upang mangibabaw sa lahat ng direksyon. Ang Immortal Emperor ay labis na agresibo. Lumaban siya sa paraang parang labanan, at gaano man kalala ang kanyang mga pinsala, gagaling siya sa maikling panahon at lalaban sa paraang mas malakas kaysa dati. Ganito nga ang nangyari. Sa kanyang pag-aaral ng martial arts, mabilis siyang umunlad at naging isang kilalang eksperto sa buong mundo. Iginagalang din siya bilang Immortal Emperor. Gayunpaman, hindi gaanong maganda ang impresyon ni Zephyr sa taong ito. Ayon sa sinaunang manuskrito, ang Immortal Emperor ay mayabang at minamaliit ang lahat. Mahilig siya sa digmaan at pinipilit ang sino mang gusto niya na labanan siya kahit tumanggi man siya o hindi. Bukod pa rito, siya ay lubos na makapangyarihan. Ano man ang makita niya, kailangan niya itong makuha. Ang ganitong uri ng karakter ay malinaw na isang makapangyarihang bandido, kaya natural lamang na wala siyang magandang impresyon. Gayunpaman, wala siyang gaanong oras para isipin iyon ngayon. Sa sandaling ito, ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan ay sumugod sa kalangitan at mabilis na sumanib sa kanyang orihinal na enerhiya ng dugo. Kasabay ng pag-agos ng espiritual na dugo,
Ang walang katapusang kasamaan at uhaw sa dugong aura na nakapaloob dito ay tila nabuhay muli, na patuloy na nakakaapekto sa kanyang kaluluwa at karunungan. Para bang pakiramdam ni Zephyr ay nasa isang kakilakilabot na purgatorio siya at inaatake ng masamang enerhiya roon. Kung magpapatuloy ito, magagawa niyang magbagong anyo bilang isang uhaw sa dugo at uhaw sa dugong halimaw. Tanggapin mo ang aking kapangyarihan. Maging alipin ka ng dugo. Ipagkakaluob ko sa iyo ang kataas-taasang kapangyarihan. Isang halos pabulong na boses ang dahan-daang umalangaw sa puso ni Zephyr. Ang boses ay puno ng kaakit-akit, na siyang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga tao na malunod dito nang hindi namamalayan.